Yo, what's up? Mic check, mic check. Episode 5. Episode 5 ng podcast. Pinaplano ko na gawin to araw-araw. Kasi araw-araw ako may naiisip sabihin. Araw-araw ako may naiisip. Gusto i-comment sa mga bagay-bagay of what's going on. Okay. So for today's topic, pag-uusapan natin yung geng-geng sa BGC. Parang bulol yung pagkakasabi ko. BGC. Ito yung normal na way ko paano sabihin yun. BGC. Parang bulol ba pakinggan? BGC. Yun yata yung dapat na tunog eh. Ewan. So yun, mainit ng mga nakaraan na yun, lalo nung February. Mga bandang February pumutok yung issue na yun na bawal na daw yung geng-geng sa BGC. First, ano nga ba yung geng-geng? Yung muna yung alamin natin. Yung iba sa inyo, mga millennial, boomer, hindi alam yung geng-geng. Sigurado yan. Nakakaalam ng meaning ng geng-geng, yung mga millennials, medyo bata-batang millennials, tapos Gen Z. Kasi, yung Gen Z yan yung mga geng-geng. Sa mga boomer, sa mga millennial na hindi alam yung ibig sabihin ng geng-geng, naalala nyo ba yung Jejemon? Yun. Yun lang din yun. Nag-iba lang ng mas naging fashion, mas maganda lang yung fashion ng geng-geng ko. Yung tatanungin mo kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. Pero parehas lang sila. Parehas lang sila ng idea, parehas lang ng culture. Yun lang yun. Geng-geng or youngstana yung tawag sa kanila. May kodigo pala ako para may segment yung pag-uusapan natin kasi mamaya may mga masabi akong ma-offend yung iba eh. Pero ayun na nga. Geng-geng, Jejemon, parehas lang yan. Nag-evolve lang yung pangalan nila. Mga panahon ng Jejemon days, lalo sa mga millennial, mga boomer, ano yan? Yan yung mga hip-hop dudong kung tawagin pa nga minsan. Hindi ko alam kung may tatamaan sa inyo pero yung term na ginagamit nila, nothing against sa mga Bisaya, pero yung term na ginagamit nila, pormang Bisaya. Yun yung sinasabi nila doon. So, ayun na nga. Ayun yung mga, para mabalikan lang natin ng konti. Yung itsura ng mga Jejemon noon, ay yung mga long shorts, nagpastuhod talaga. Usually, denim or leather. Tapos, bandana, oversized jersey, or ano bang klase? Hockey jersey. Yan, ganyan yung mga pormahan ng Jejemon noon. Ngayon, yung pormahan naman ng youngstana or geng-geng na tinatawag, may pagkaano na siya. Yung para sa akin yung mapormang geng-geng, medyo kinuha nila sa Japanese street style. Tipong kahit mainit, medyo makapal yung suot. Tapos, elephant pa nga yung term natin noon sa pantalon nila, but ngayon oversized na lang yung tawag doon na papansin nyo yung pantalon nila medyo pag ganun dito. Tapos talagang kumikis-kis na sa sahig. Like parang pangwalis na rin talaga mismo ng sahig. Yun yung pormahan ng mga geng-geng ngayon. Ako, eto yan, mako-considered mo yan as geng-geng. Pero hindi yung mapormang geng-geng. Like, saktuhang geng-geng lang. Pero minsan may mga outfit din ako na gano'n. Kasi, medyo out of topic lang to Yung pormahan ng youngstana, yung iba kasing geng-geng, yung pananamit nila parang hindi maganda tignan. Pero may mga geng-geng na kung manamit, idol. Ina-idol ko talaga. Legit. Youngstana. Nung nakaraan, meron akong sinot ako na clothing brand. Ginawa ko sila ng mga ads. Sabi ko sa kanila, tinanong ko sila kasi mga taga-BJC yung mga yun dumayo pa dito sa Cavite. Tinanong ko sila, ano ba yung ibig sabihin ng geng-geng? Ano ba yung ibig sabihin ng youngstana?
Sinagot niya sa akin, clothing brand yun ito, high-end na clothing brand to. Na kahit pa paano nagsisimula pa lang. Sabi niya, ito, ganito, yung pormahan namin. Ay, ano lang kasi, nagmumukha lang, ito na yung term na gagamitin ko, nagmumukha lang squatter, tunog squatter, squammy, kasi na-associate ng negative culture yung pormahan. Kaya nagiging parang pag sinabing geng-geng o yangstana, kinakategorize siya dito sa baba. Kahit in common people lang naman, yung geng-geng and yung stana na term na porma, yangstana na term na pormahan, pwede rin naman talaga siya masama sa mga category ng fashion or pormahan. Hindi ko alam kung nagigets niyo, pero ganun kasi yung tingin ko. Ano pa ba? Ay nga, may sinunod ako na gano'n, tapos gano'n nga daw yung pormahan nila. And nung sinabi niya yun, nagulat ako kasi pormang-porma ako sa kanila sa mga get-up nila Tapos, ayun, may mga damit din naman ako na gano'n yung pormahan talaga. Kasi ngayon, yun na yung parang trend ngayon And doon ko din nahanap yung comfort ko pagdating sa style, personal style. Like oversized hoodie. Ito, mga vlog ko, lagi ako naka-hoodie. Hindi, medyo quite baggy na pants. Dati kasi mahilig ako sa skinny, ngayon gusto ko na sila itapon lahat. Tapos, Timbs na shoes, Timberland na shoes. Yun, ganun. Search nyo na lang ganito Kung nakikinig kayo ngayon, i-search nyo Japanese style streetwear. Modern Japanese style streetwear para maging eksakto. Yan. Yan yung gusto ma-achieve ng mga geng-geng, ng mga yangstana. Yun. Dito sa Pilipinas, and yung mga binaban sa BGC, yun yung mga klase ng mga geng-geng, mga yangstana, na, babalik tayo dun sa sinabi ko kanina, negative yung culture. Yan yung mga yun. What I mean by negative culture, na-associate sila sa mga away, gulo, riot, yan. Galawang squatter. Yun na lang yung para mas madaling banggitin. Galawang squatter. Yun na yun. Yun yung pinaka-baseline na magiging conversation natin ngayon. Kung ano yung geng-geng. Tapos, may papakita ako sa inyong reel. Panoorin nyo to. Is it legal for BGC guards or marshals na palayasin ang mga grupo ng kabataan na mukhang yangstana or gang-gang? Yes, this is completely legal because even though BGC is open to the public, it's still a private property. And the management can implement rules and regulations that can exclude certain personalities or behaviors. Hindi ito unconstitutional for being discriminatory. Because first of all, the Bill of Rights generally applies to state actions and not private ones. So our property laws apply. And based on Article 430 of the Civil Code, the owner has the right to enjoy and dispose of a thing without other limitations other than those established by the law. Ang ibig sabihin nito, ang management at owners ng BGC can exclude gang-gang groups if they believe that this kind of profile or group of kids would start riots, have unruly behavior, commit theft or other crimes, or are being serious nuisance to BGC residents or patrons. This is legal. This is within their property rights. Of course, in my opinion, the focus of the prohibition should be more on the behavior and the attitude of these groups of people instead of their physical appearance. And the exclusion should be done properly and without excessive or unnecessary force. Pero kahit na itsura lang ang basihan, legal pa rin na hindi sila papasukin ng guards as long as it is reasonable. Like for example, they're a group of 20 minors who really look like gang members. Then it's within the rights of BGC to exclude them or not allow them in. Hindi kailangan na mag-antay na merong riot or kaguluhan na mangyari before they can be escorted out. Ikaw, pabor ka ba na may mga gang-gang groups sa BGC? Comment your opinion below. This is Attorney Bernice Piñol Rodriguez. Remember, know your rights and do what's right. Okay. Diba? I hope pinanood nyo yun ng buo. So yun, napag-usapan na natin kanina, binanggit ko na kanina, na yung geng-geng associated siya sa negative culture.
sa squatter lifestyle. Squatter lifestyle, what I mean by that is palaaway, riot, gulo, away, or abala sa ibang tao. Okay? I-set aside nyo muna yung mga sensitive na feelings nyo na, oh, dinidiscriminate nyo kami, bakit mahirap lang kami. Fuck you, walang pakialam yung BGC sa inyo. Okay? Hindi yan dahil sa mahirap kayo and pangmayaman yung lugar. Kung ganun man talaga yung BGC, noon pa marami ng mahirap na hindi nakakapunta ng BGC. Ngayon na lang talaga in-implement yan. Pinagbabawalan yung mga yan kung naiintindihan nyo. Kasi yung napanood ko na yung video na yun yung parang pinaka the best na pakinggan na explanation kung bakit bawal yung mga geng-geng sa BGC. And siya yung pinaka reasonable and for me valid in my opinion. So, wala tuloy ako. But ayun na nga, kaya pinagbabawalan yung mga geng-geng kasi nga nagkokos sila ng gulo. And may sinabi siya bandang huli na legal ba na pagbawalan pumasok base sa itsura? Yes. Legal talaga. Kasi hindi na nila based on perspective na lang ng mga legal authority, yung mga police, hihintayin mo pa ba magkaroon ng gulo or mag-escalate bago mo harangin yan, mga grupo na yan? Kasi isa yun sa mga sign eh. For example, ako, etong forma na to, ayan. Ako na example, sinabi ko nga kanina, pormahang geng-geng ako. Makita mo, 10 ako. 10 ganito porma, similar, hindi man eksakto, pero magkakasama, isang grupo. May potential na magsimula ng gulo yun. Siyempre, ibe-base na rin nila sa history eh. Ibe-base na rin nila sa mga event na nangyayari na laging may gantong gulo eh. Laging nangyayaring ganito kapag every time na merong gathering yung mga gantong klaseng grupo, merong gulo yan. And for sure, sa tinagal-tagal na ng BGC, nag-come up na lang sila sa ganyang klaseng decision na okay, yung mga private owner, pagbawalan nyo yung mga ganito kasi for the longest time, laging sila yung pinagmumula ng gulo. Tapos yung usapan, wala na kailangang emosyon na madawit dun. Yung mga hip-hop, mga gang member pumorma, pagbawalan mo dito. Tapos, kahit 2, 3 piraso lang yan na alam mo naman. Kasi, huwag na tayo magmaang-maangan. Alam mo na minsan maaamoy mo na, madedetect mo na gang-gang siya. Na squammy yung galawan niya kapag nakita mo na naglalakad na. Lalo na kasi madalas yung mga bata pa eh. Yan yung mga yun. Bata pa na makikita mo naglalakad-lakad tapos maangas, lakad siga, nagyoyosi in public, nagbe-vape in public, meron minsan may dala pang speaker yung iba, may tattoo yung muka. Huwag na natin paano ba? May magsasabi diyan, porket may tattoo sa mukha, hindi ganun yung ibig ko sabihin. Idiot. Hindi ganun yung ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin dito, yung culture na nabuo, yung negative culture na nabuo, na na-associated sa ganun klaseng forma, pananamit, lifestyle, tattoo sa mukha, na-associate kasi siya sa riot, sa gulo, sa away. Hindi porket na may ganun ka, hindi porket na may tattoo ka sa mukha, geng-geng ka, morma, yan, dapat bawal ka na sa BGC. Hindi ganun. Okay? Nadedetect lang talaga ng tao or may kakayahan. Siguro based on judgment ng police or ng officer na manghuhuli sa kanila na kung tingin kong geng-geng to, magsisimula to ng gulo. Tong mga to, bawal na kayo dyan, automatic. Kasi ako sabi ko, ulitin ko, geng-geng, may mga tattoo pa ako, ayan, pormahan, hoodie, madalas na ganito pa yan. Ilang buwan na ako naglalakad sa BGC. Ilang buwan na ako nakikita sa BGC. Hindi naman ako inuhuli. Kasi ako lang naman mag-isa doon naglalakad. And alam nilang malamang call center agent to, ganyan-ganyan.
Ang hirap i-explain eh. Ang hirap niya i-explain ng walang tatamaan. Kasi marami sa atin dito na ang babaw lang mag-isip. Ayaw pa iralin yung logic, ayaw, inuuna yung emotions, inuuna yung dinidiscriminate mindset. Hindi ko na kailangan mag-explain ng ganun, but for sure, maraming nakakaintindi sa akin dito. So, yun na. Yun yung reaction ko lang dun sa, yun yung reaction and understanding ko din dun sa napanood natin. Sorry. Isa pa, private na lugar ang BGC. Sa tulong ng Facebook, ng online, ng social media, kahit yung mga pinaka-ordinaryong tao, mas madali na nila maiintindihan kung ano yung ibig sabihin ng private na lugar. Yun naman yung kagandahan sa social media ngayon. Kasi kung noon to nangyari, noon to pinagbawalan, sabihin natin wala pang social media, maraming magagalit dyan. Kasi ngayon, natutulong ng social media mas ma-explain kung bakit ganto, bakit ganyan. Kaya nga mas nagiging aware na rin yung mga tao sa nangyayari sa gobyerno eh. Dahil sa social media, mas mabilis ang umalat yung message. So yun, private property siya. Kung ayaw talaga nila, that's it. Wala kayong magagawa dun. Ganun lang kasimple yun. Di naman nila fault yun in the first place. Kasi ang tagal na ng BGC, ngayon lang nila in-implement yan. Sana yung mga gang-gang, sana yung mga anak nyo na miyembro ng gang or gang-gang pumorma, sana pinagsabihan nyo, binantayan nyo para hindi na na-associate sa gulo and hindi pa nagkaroon ng ganyang klaseng issue. Ganun lang kasimple yun. Diyos ko. Yung nga, naalala nyo ba yung simbang gabi? Simbang gabi. Dati, yan yung puno ng Jejemon. Yan yung puno ng geng-geng, ng Young Stana. Nagsisimbang gabi para pumorma lang. Makikita mo yan madalas, ito yung simbahan, nandun sila sa labas. Grupo yan, sama-sama, babae, mga lalaki. Tapos parang may inaabangan lang sila, tapos sasapakin lang nila. Yun. Ganun yun. Sa San Lorenzo na simbahan, sa Bacoor, naalala ko dun kasi kami nagsisimbang gabi noon. Kami ng mga tropa ko, pag nagsisimbang gabi kami, simbang gabing legit naman yung sa amin. Yung mga simbang gabing legit, yan yung pumapasok talaga sa loob ng simbahan or kapag puno na, dun sa may basketball court, sa mga monoblock na upuan, pinagtsatsagaan namin dun. Kasi nga, yung paniniwala namin nun, kapag nakumpleto mo yung simbang gabi, siswertein ka or badge of honor kasi kapag nakumpleto mo yung simbang gabi. Pero hindi namin nakumpleto yan, kaming mga tropa nun. Pero, ayun, parang badge of honor, parang ang galing mo kapag nakumpleto mo yung simbang gabi. Kasi, ano yun eh, magbabalance, iyaano mo dun eh, magsasacrifice ka ng tulog dun eh. May trabaho ka pa, noon, may trabaho na ba kami noon, mga panahon? Wala pa. Minsan ginagawa namin pagkatapos namin maglaro ng PlayStation. Or, pupunta kami doon madaling araw. After nun, pagkagaling doon, after namin maglaro ng PlayStation, diretso na kami simbahan. Para pag-uwi matutulog. Minsan baliktad. Simbang gabi, pag-uwi sa bahay, laro ng PlayStation. Ganon yung style namin nun. Mga nerd kids kasi kami nun eh. Mga virgin. Tapos, ayun na nga, laging ganun. Noon pa yan guys. Noon pa yung geng-geng, noon pa yung Young Stana. Iba lang yung term noon. Jejemon lang yung term na yun. Talagang, yan na yung pinagsisimulan ng gulo. Gang. Hindi naman frat. May mga frat members din na nanggugulo. Pero, dito kasi sa Pilipinas, yung gang members, yan talaga yung mga initiator. So, yun. Minsan yung away nila pinagmumulan, simple lang, babae. Minsan, tinignan lang yung isa, naangasan lang sa dating ng isa, o baka mas maporma lang yung isa, sasapakin na yan. Aaway, dadaragin na yan. Yan yung mga galawan nun.
So yun lang, naalala ko lang. Kaya baka hindi pa rin kayo familiar kung ano yung tinutukoy ko. But yung mga nakikita nyo pag nagsisimbang gabi kayo, yan yung mga yun. So, ano yung the good and the bad? The good and the bad sa pagpapaalis ng geng-geng sa BGC. The good, mas magkakaroon ng peace, syempre. Kasi kapag nag-aaway, yung mga gang members, sa panahon ngayon, yung iba sa kanila meron ng pew-pew. Less na yung meron diyang, alam mo na, yung pang ganon. Bawal kasi banggitin dito, baka ma-flag yung video. Pero kapag may mga dala silang ganon, yung pew-pew tsaka yung ganon, may nadadamay na inosente, na civilian, na normal na tao, na hindi naman part ng away. Yun yung iniiwasan ng BGC. Yun yung iniiwasan nila na maging magulo yung lugar nila na nakakatakot or hindi na safe yung magandang lugar na yon dahil sa mga tao, dahil sa mga klase ng tao na to. Yun yung iniiwasan nila. So, the good side na sa pagbabawal niyan, mababawasan yung mga ganyan, yung drugs, kung ano man yung may mga ginagawang session diyan sa sulok-sulok ng BGC, matatanggal, and hopefully nakikipag-coordinate din talaga ng buo yung munisipyo and yung mga legal authority like mga police, mga guard sa gusto mangyari ng BGC, hopefully. Like talagang coordinated sila para mapaalis din talaga yung mga yan. Yung bad side doon, eto ang tingin kong bad side doon, sayang yung culture ng Young Stana and Geng-Geng pagdating sa fashion style. Kasi yung pormahan nila, ngayon yung dating jeje mo na sinabi kong gumanda na yung porma ngayon, it's also a fashion statement. Hindi natin madedenay na yung pormang Geng-Geng, pormang Young Stana modern style na ngayon, kahit papano aesthetic and maganda tignan. Lalo't kapag na-achieve talaga nila yung look ng modern Japanese na streetwear. Imagine, merong ganong klaseng culture, merong ganong klaseng fashion community sa BGC na wala namang ginagawa masama. Imagine lang natin gano'n, na hindi na-associate ng negative culture, ng gulo. Diba? BGC is also kino-consider ko as like a fashion place. Ang dami mong makikita dyan na naglalakad in public. Ang ganda ng forma, like parang model, mapalalaki, mapababae. Kasi dyan yung maraming celebrity, maraming model, maraming mga clothing brand na nandyan, high-end na clothing brand na nandyan para mapuntahan ng mga tao. Kung familiar kayo sa New York, streets ng New York, para siyang ganon. May pagkaganon yung dating ng BGC. And think ko yun din yung gusto nila ma-achieve. Na parang combination siya ng mga regular hanggang mga high-end na tao. And fashion lang tinutukoy ko dito And kapag naglalakad doon mo mapaflex kung ano talaga yung pormahan mo. Baka masyado nang malalim hindi nyo magets. Pero imagine, you're in a public place like BGC and then yung peak na pormahan mo na i-flex mo dun sa ganong klaseng lugar. Yun lang yung sinasabi ko. Pero yun na, yung mga geng-geng, yung Young Stana na pormahan na ina-admire ko or na-appreciate ko. Imagine meron silang grupo doon, meron silang community doon. Tapos sabihin nating ma-associate pa sila sa isang model na ganun din yung pormahan. Pwede siya maging large and pwedeng pwede pang lumakas yung bentahan ng mga, for example, ng Uniqlo. Kasi ganyan yung mga binibentang damit ng Uniqlo ngayon ganyang style. H&M, Bench, may pagka, tsaka Pen Shop, may pagka ganun sila. Yung mga modern na brand ngayon like DBTK, High Minds, Animal, ayun, mga ganun klaseng clothing brand.
wala lang, nanghihinayang lang ako dun sa part na yun na nawala yung fashion statement, naapektuhan yung fashion ng hip-hop culture, ng modern streetwear style dahil lang sa mga grupo ng tao na to. Yun lang. Tapos, ano pa ba? Yun yung personal opinion ko rin naman doon. And yung solution, ano ba yung solution? Well, ganun na lang din talaga. Mas tama na nag-decide yung BGC na paalisin yung mga ganyang klase ng tao dun sa lugar nila, dun sa private place na yun. Kasi nga, lalala pa ng lalala yan. Yung mga geng-geng, yung mga jejemon, parang ano rin yan, ang bilis sila dumami, infectious din sila. Sa Bacoor noon, paggabi, hindi na safe maglakad dahil sa mga riot. Kasi nagbabatuhan, bigla na lang may babato sa'yo kasi napagkamalan kang ganto, napagkamalan kang member ng gang. Imagine, ganun sa BGC. Yung mga call center agent, yung mga foreigner na nakatira doon, mga nakatira doon sa mga condo unit doon. Imagine, hindi na sila makapaglakad sa gabi, hindi sila makapag-jogging sa gabi or sa umaga dahil sa mga geng-geng na yan. Babagsak yung BGC. So, habang maaga pa, habang hindi pa ganun na-escalate, umalis na kayo sa lugar na to. Yun lang yan. Dapat tama yung ganyang decision ng BGC. Huwag nyo naisipin yung mga nararamdaman ng mga tao dyan na nadi-discriminate. Well, pasensyahan tayo. Ako rin naman, nababother din ako minsan kapag naglalakad doon dahil sa pormahan ko. Siguro hindi pa to, pag nakita nyo kasi talaga ako pumorma sa pang araw-araw, lalo pag napasok. May pagka hip-hop. May pagka ganun din kasi ako pumorma. Pagka geng-geng. Yan. Geng-geng talaga. Kapag naglalakad ako doon, hindi rin minsan naaalis sa isip ko, lalo kapag naaalala ko. Hindi rin maalis sa isip ko na baka pansinin ako ng guard. Dahil sa dating ko. Hindi naman nila kasalanan yun. Kasalanan yun ng mga taong nag-start ng gulo na ganun yung itsurahan, ganun yung pormahan. Nadadamay na lang yung iba na hindi naman ganun. Gets? So, walang ibang may kasalanan yan. Walang ibang may kasalanan kung ba't kayo sinisipa sa BGC dahil sa pormahan nyo. Dahil din sa mga ganyang tao na part ng gang member na nanggugulo. Yun lang yun. No. Kung meron kayong mga opinion, meron kayong gusto i-share, just comment down below. Feel free na mag-comment and mag-share ng opinion. Kasi etong lahat ng binanggit ko dito, puro personal opinion lang naman to. Walang masama maging geng-geng, walang masama pumorma. Ang masama, i-associate mo yung sarili mo sa ganong klaseng culture, gulo. Yun yung negative na part doon. And isa pa, uhupa din naman yan. Hanggang ngayon, hindi naman zero na wala ka talaga makikitang geng-geng. Every now and then, may nakikita pa rin ako doon. Hindi ko sinasabing wala na totally binura na sila, bawal na talaga sila doon. Hindi. Ngayon, kahit madaling araw, lalo pag lunchtime, kapag minsan, vape ako sa labas ng building, sa designated minsan nakikita ko may mga naglalakad pa rin dyan ng mga grupo ng 3, 4, 5. So, alam mo yun, hindi pa talaga sila yung totally bawal na talagang hinuhuli. Kasi may mga nakakalusot pa rin eh. Yun. Hindi pa ganun kahigpit. Tingin ko hindi naman din ganun maghihigpit yung BGC dyan. Kumbaga, parang ano lang din yan eh. General announcement. Na para somewhat iwasan ng mga taong magugulo itong lugar na to. Like, para maalarma sila na shit, hinuhuli tayo dito. Umiwas na tayo sa lugar na to. Yun lang yung tingong purpose nun, kaya nila pinpublic yan. Yun.
Gusto ko talaga gawin tong podcast na to araw-araw. Kung kaya. Kailangan ko lang talaga maglaan ng mga isang oras, ganyan, para dito. Kasi parang may na-enjoy ako gawin to. This is the second day. Kung i-edit lang kasi yung podcast, mabilisan lang eh. Konti lang ikakat ko, like, yan. Basta konti lang ikakat ko, sobrang minimal lang and then post na agad. That's it. So yun guys, feel free to comment down below. Give me a thumbs up. Hit subscribe. See you again, hopefully, tomorrow. Yun. Sana makapag-post ako bukas kasi kung hindi man bukas, for sure the next day, gagawa ako ng podcast dyan. Hindi pala muna bukas kasi baka mag-focus ako sa workout bukas. Ibang topic naman tayo bukas. Thank you for watching. Peace.